Isa ito sa mga treats na binibigay natin sa yun. Galit pa oh. Lalo na po itong malaking to. Sobrang takaw talaga nito. Pwede nyo din po itong itry. What's up guys? Good day po sa inyo lahat. Isa lahat po ng mga kahabi natin dyan. And welcome back to another video. So for today's video mga kahabi, meron po tayo ditong pakwan. Napakasarap po nito guys, lalo na pag malamig. Lagay lang po natin sa ref. Lalo na pag ganitong panahon, sobrang init. Napakasarap po nito. At isa din po ito sa mga treats na binibigay ko dito sa mga lagang isda po natin. At gustong-gusto naman po nila ito. Yung mga malalakas kumain ng pakwan ay itong mga lagang isda po natin na nandito sa Blue Pond. Yan, ito po sila. Pero itong mga isla natin dito, kumakuha ko natin, di pa natin to natatry na bigyan ng ganitong pakwan. Di ko rin alam kung kakain ba sila nito. Pero yun, i-chop ko na po muna to dahil mabigatin po siya. Make sure na tanggalin po natin yung mga buto. Baka makahain po nila at di po sila matunawan. Gusto po talaga nila ito guys. Yan, nag-wild na yung mga isda natin. Pero punta po muna tayo dito sa isang pond po natin. Kung mapapansin nyo, ayan, konti lang po yung tubig or lampas kalahati lang po yung tubig natin dito. Sa last video po natin, pinakita ko po sa inyo yung pag water change natin dito at yung maintenance na dinagdag po natin dito. Kinabukasan, na itlog po itong kuha ko natin, nilabas po niya talaga lahat, kaya yan, lumipis yung isda natin, oh. Hindi na po malaki yung belly niya. Actually, second time na po niya na mangitlog. Nung una ay madami, pero itong pangalawang itlog niya, super dami po talaga guys. Lahat po dito napuno na po ng ng itlog niya. Kaya yun, medyo matagal natin na-upload yung video, yung last video po natin na yun. Kasi inasikaso po muna natin dito. Tinanggal po muna natin yung mga itlog. Kasi yun po yung advice sa atin, kailangan po talaga tanggalin. Nung una, yun din po yung ginawa natin. Tinanggal po natin yung mga itlog. Tapos nilipat ko sa separate pond para baka sakali na fertilize po nitong male natin. Kasi male po itong isang kuha ko natin dito. Pero yun nga, sobrang dami. Kailangan po talaga ng maraming male para ma-fertilize yung mga itlog na yun. At wala din po tayong mapaglagyan na pan nun, kaya nilagay lang po natin sa tub. At yun nga, di po napisa yung mga itlog. Ito, second time na ng itlog din po siya, di po natin nangasahan. Same din po yung ginawa natin, yung iba na napunta dun sa filter. Nilagay po natin sa separate na tub at nilagyan po natin ng aeration. Pero yun nga, after 2 days or 3 days yun, di din po siya napisa at bumaho po talaga yung tubig, kaya yung tinapon na po natin. At yung napakalaking trabaho na ginawa po natin is yung pagtanggal ng mga itlog dito sa pond po natin. Minadali po talaga natin yung pagtanggal nun. In-scrape po natin lahat dito, tapos yung mga gilid niya kasi dumidikit po dyan yung mga itlog. Kaya yun, sinigurado po talaga natin. At sobrang baho din po ng tubig guys, yung malangsa. Di rin po kasi pwede nating hayaan na lang po dito yung mga itlog. Dahil wala naman tayong paglilipatan itong mga koi po natin. Kung meron naman, sana yun, pwede nating lipat yung mga koi. At yun, dito na lang po yung mga itlog hanggang sa mapisa. Or kung mapisa man sila or na-fertilize man sila nitong isang male natin. Pero yun nga, wala tayong ibang paglipatan itong mga isda. Kaya yung ginawa natin, yung mga itlog na lang po talaga yung tinanggal natin para mas maging safe po itong mga alaga natin dito. Baka tumaas po yung ammonia ng pan natin at yun pa yung mag-cause na mamatay po itong mga alaga natin. Kaya yun, tinanggal po natin lahat and naglinis po tayo ng filtration every day at pinapalitan po natin yung nilagay ko po doon sa filter natin. May dinagdag po ako sa filter media at papakita ko po yun sa inyo mamaya. Tapos water change po tayo everyday nun. At nung araw po na yun, nag 50% water change po talaga tayo. Yun, naunti-unti lang po natin yung pagdagdag ng tubig kasi sobrang dami po ng tubig. Itong pan po natin na to at poso lang po yung gamit namin. Kaya yun, araw-araw dinadagdagan po natin hanggang naging okay na po yung tubig natin at wala pang kain yung mga alaga nating mga koi dyan, kaya yun bumubula-bula na pero wala nang mga amoy at goods na po talaga siya. Dadagdagan na lang po natin to ng tubig. Dito naman sa filtration natin, patento na po muna yung UV light. Effective po talaga filter media po na to guys. Fiber fill po yung tawag po dito. Ito po yung isa sa mga ginamit ko nung una pa lang na nag-koi keeping tayo. Ito po yung mga nilalagay ko dun sa filtration system natin. Nung una di po tayo nakapaglagay nito kasi di ko po nahanapan ng area na ganito.
yung pagka-set up niya. Pero yan, kung mapapansin nyo po, napakalinis po ng mechanical po natin. Halos wala nakakalampas na mga dumi na galing po dito. Natatrap po talaga niya lahat. Kita nyo po dito sa brush chamber po natin. Yan, mga ilang araw na po ito pero wala gaanong dumi. Napakalinis po niya. Nasala po talaga nitong 5-year fill po na to. Yun nga lang, yung maintenance po natin ito, mas madalas po natin itong pinapalitan compare po dun sa ibang mga foam, kagaya po ng drop mat na mas matagal po natin magamit. Ito, mga ilang, pag madumi na po siya, pwede po natin siya hugasan mga 5 beses o depende po sa load din po ng pond po ninyo. Kasi pag madaming isda, mas madami pong waste. Sa atin po dito, pag napupunit na po siya, yun po yung palatandaan natin na kailangan po natin siyang palitan. Napaka-effective nyo po talaga guys. Ito po yung ginamit natin dito at nasala po niya lahat ng mga dumi dun sa pond. Yung mga itlog na screener po natin dun sa pond na napunta po talaga dito lahat. At wala man lang nakalampas dito sa chamber po natin. Kaya yun ito, in-incorporate na po natin dito sa pond. Ito mga isda po natin dito, di ko po alam kung kakain po sila ng ng watermelon. Di pa po kasi sila nakaka-try po nun. Pellets lang po yung binibigyan natin dito. Pero yung ibang isda po natin doon, sobrang lakas po nila kumain guys. Halos maubos po talaga nila yung watermelon na binibigay po natin sa kanila. Yung isda po pala na nandito, 5 koi, 2 hammerhead, 8 shobun. So bali 15 po sila lahat dito. Pero ito, bigyan na po natin sa kanila. Whoops! Yun. Ito po talaga yung unang kumakain itong mga shobu natin. Yun. Yun. Yun, no? Kita nyo po yung kagat. Yun, no? Yung mga maliliit na space lang po dyan sa bahay nyo guys, at gusto po mag-alaga ng isda, mas maganda ito po yung alagaan ninyo yung mga shobun. Yan, parang koi din po sila. Isa sa pinakamatandang hype natin dito na shobun. Itong mga maliliit dito is mga na po nila, anak na po nila yan. No? Sobrang takaw talaga. Lalo na po itong malaking to. Sobrang takaw talaga nito. Yun o. Ang ganda nitong shobo na to. Parang koi na rin. Na hand feed rin po natin sila o. Pero pag talaga pwede po nating yan. Kita nyo yan guys ha. Yun. Pag nakita yan nung malaking koi natin, ubos talaga yan. Tulungan natin para makain ng mas mabilis. Yun. Isa ito sa mga treats na binibigay natin sa mga alaga isda po natin, mga kahabi. Pwede nyo din po itong itry. Pero yung iba, di po kumakain yung mga alaga nila. Pero ito sa atin, train po natin to. Binibigyan po natin ng mga kunanong prutas. Saging din, kumakain din po ito sila. Yun. Galit pa oh. Yun. Pero diet itong mga natin hammerhead. You know. And safe din naman po ito guys. Marami din naman ako nakikita mga kahabi natin na nagpapakain po nitong watermelon. At sa tagal ko na din po napapakain sa kanila. Okay naman. So siguro may mga benefits din po sila na makukuha dito. Kasi prutas din naman po ito. Yan. Ito na lang po yung natira guys. So, pwede din po natin itong palutangin lang dyan guys. Yan, yaan na po natin dyan. At balikan po natin yan mamaya. Ubus na po talaga yan. So yan guys, nandito lang po muna yung video natin. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-relax po kayo dun sa video po natin. So yan na po guys. See you ulit sa susunod na video. Peace out.